Ngayon, bagong taon ay marami ding mga bagong sasakyan ang inilabas mula sa iba't ibang brand. Mga bagong features na naman at performance ng sasakyan ang aalamin natin kasama ang iba pang mga detalye na siguradong kabibiliban mo. Yan ang aalamin natin, pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ford Everest Tremor. Inilabas na ang bagong SUV na Ford Everest Tremor, ay isang 4-wheel drive SUV na idinisenyo para sa mga off-road ride adventure at lalong pinatatag sa mga terrain. Ito ang bagong dagdag na variant ng Everest na pinangungunahan ng Platinum, Wildtrak at Titanium. Bali pang 8 na itong Tremor sa klase ng Everest ngayon. Ang lahat ng 7 variant nito ay nasa Pilipinas na, kaya may posibilidad ding madala ito sa bansa. Ang makina nito ay may 3.0 liter diesel turbo V6 engine na kayang gumawa ng 215 horsepower at 3,250 revolution per minute. Kasama ang maximum torque nito na 600 Nm. Meron itong 10-speed automatic transmission type at kayang kumonsumo ng 12 km per liter. Ang Ford Everest Tremor ay may sukat na 1,837mm na taas at 4,914mm naman ang haba. Ang lapad nito ay 2,015mm at may bigat itong sasakyan na 2,457kg. Ang Tremor ay may standard tire size na 265/70/17 at may taas ang ground clearance nito na 252mm. Handang-handa ng bagong Everest sa kahit anong klaseng terrain, kasama ang mga bagong features at matitibay na chassis at suspensions nito. Isang lifted suspensions at 4-wheel drive train na nagbigay ng mataas na ground clearance, magandang performance at mas komportable. Kaya nitong dumaan sa kahit anong lupain, mababato, mga buhangin at matutubig na parang wala lang. At sa loob, meron itong maluwag na space at komportableng cabin para sa 7 pasahero. Nasinamahan pa ng mga high quality materials gaya ng latest infotainment system na may large touchscreen at mga connectivity na Apple CarPlay at Android Auto. Ang bagong SUV ay nilagyan din ng mga pangunahing safety features gaya ng adaptive cruise control, lane keeping assistant na magbibigay ng mahusay na kaligtasan. May skid plate para suportahan din ang underbody kasama ang trail control at iba pang features na magagamit sa mga terrain, gaya ng cruise control at traction control system sa mga off-roading. May estimated price ito na umaabot ng 2,900,000 pesos. Subaru Forester. Ang Subaru Forester ay isang compact crossover SUV na nakakuha ng katanyagan para sa pagiging praktikal, versatility at kahangahangang mga kakayahan sa off-road. Ito ay staple sa line-up ng bagong generation nito. Napanatili ng Forester ang mga katangian na naging dahilan upang maging sikat itong compact SUV. Ang bagong Subaru Forester 2025 model ay kayang harapin ang halos anumang terrain gamit ang 2.0 liter engine na may 4-stroke 16-valve boxer engine na may kakayahang magpalabas ng 154 horsepower at 196 Nm ng torque. Nagbabahagi ng parehong platform na XB subcompact crossover. Ang agresibong exterior na disenyo nito ay binubuo ng signature hexagonal grille at full-bodied hood na kinumpleto ang mabangis nitong Hawkeye headlamp na may karugtong na line chrome accent garnish sa grille radiator. Ini-update ang Subaru Forester bago matapos ang 2024 at nilagyan ng bagong itsura sa kotse na may mga maliliit na pag-aayos sa mga fog lamp, headlamp at grille, kasama na din ang mga disenyo ng taillight, pati na rin ang pagtataas ng mga sukat nito. Sa loob naman ay nilagyan din ng mas high-tech na features, bagong itsura ng cabin na sinamahan din ng mga makabagong gadget. Itong 6th generation Forester ay may 2 circular LED type cluster instrument at may sukat na 4.2 inch, habang ang nakatayong infotainment system sa dashboard nito na detached screen ay gumaganap bilang central head unit nito na mayroon pang Apple CarPlay at Android Auto compatibility.
Nilagyan din ito ng bagong features na mas magpapakomportable pa sa'yo, ang pagkakaroon ng mga naka-leather seat cover na mga upuan at may dual climate control na aircon system. Ang nagpapagana sa Subaru Forester ay isang 2.0 engine at all-wheel drivetrain na may pagpipiliang manual o automatic na transmission. Kaya nitong gumawa ng average na bilis na 175 km/h at kumukonsumo ng 1 litro sa layo ng 13 kilometro. Ang subcompact crossover ay nilagyan din ng maraming safety features na ibabahagi natin ng mas kumpleto sa ibang video. Nagkakahalaga ito sa estimated price mula sa 1,938,000 pesos hanggang sa 2,353,000 pesos. Hyundai Palisade. Ang 2026 Hyundai Palisade ay ginawang mas makanto at nilagyan ng mga modernong gamit na kung saan ay nilagyan din ng mga premium at spacious na interior space na magbibigay ng satisfaction sa lahat ng makakagamit. Ang dating medyo pabilog na hugis nito sa previous model ay ginawang mas angular na hugis ngayon na sinamahan ng bagong front design na may nakalagay na large horizontal mounted LED blocks na nakaflank sa imposing upright grille, na kung ikukumpara sa previous model ay medyo nailayo ang itsura nito. Ang lahat ng ilaw ng bagong Hyundai Palisade ay puro mga naka-LED type. Hindi lang ang hugis at forma nito ang nabago, maging ang sukat ay mas pinalaki na may 65mm na dagdag sa haba habang 70mm naman sa wheelbase kumpara sa previous model. Kasama sa mga pagbabago ng external na disenyo nitong Palisade ay ang paglalagay ng mga aluminum accents sa paligid ng bodyworks kasama ang roof rails, at meron din itong 21-inch multi-spoke alloy wheels ngayon na may bago ring disenyo. At sa loob ay mas maginhawa ang premium at mas futuristic na interior nito na nilagyan ng bagong 12.3-inch size display screen infotainment system at mga bagong connectivity. Naka-leather seat cover na may dual climate control system sa aircon. Sa pagkakaroon ng mas malaking body ng Palisade at mas pinaluwag pa na cabin, ay ipinaris din naman itong modelo sa mas powerful na powertrain na kayang gumawa ng maximum output na 281 horsepower at pinapagana ng 2.5 TGDI engine at sinamahan din ng hybrid powertrain na ngayon ay mas naging compact sa kahit anong anggulo. Dahil mas maganda ang performance, matipid na rin ang fuel consumption nito. May estimated price ito ngayon na 2,673,000 pesos hanggang sa 2,900,000 pesos. Honda HR-V e-HEV. Naging abala ang Honda Philippines sa pagpasok ng taong ito. Una ay ang pakikipag-collab ng brand sa isa pang car maker na Nissan at ang paglabas ng isang bagong facelifted na HR-V na ngayon ay sinamahan ng hybrid version dito sa Pilipinas. Well, actually noong March pa ito ng 2024 inilabas sa ibang bansa at noong September lamang din sa parehong taon nadala sa Asian market na ngayon ay nasa Pilipinas na. Ang bagong HR-V ay magbibigay sa marami ng mas modernong gamit kasama ang katipiran sa fuel dahil sa pagkakaroon nito ngayon ng hybrid system sa engine. Bali ito ay tatawaging RS variant at pinaka-top end variant sa Honda HR-V na kung saan ay nagkaroon ng mas maraming amenities gaya ng power lift gate na kusang nagsasara at nagbubukas. Meron din itong reverse tilting side mirrors na automatic namang gumagalaw pababa kapag naka-reverse shift para suportahan ang pagpapatras ng sasakyan. At kusa ring bumabalik sa dati kapag hindi na naka-reverse shift. Nilagyan din ito ng wireless charging system at may kasama ring wireless Apple CarPlay at Android Auto. Ang HR-V hybrid ay may makina na 1.5 liter gasoline engine na isinama sa isang dikuryenteng motor para makapagbigay ng malakas na output at magandang fuel economy. Kaya nitong gumawa ng 129 horsepower at 253 Nm ng torque na ngayon ay may fuel consumption rate na nagagawa na umaabot ng 23 km per liter. Pagdating sa iba pang mga features, may haba ito na 4,355 mm at lapad na 1,790 mm. At ang taas nito
ay 2028mm, habang ang ground clearance size nito ay nasa 188mm. Nilagyan rin itong modelo ng maluwag na interior space para sa 5 pasahero at nagkakahalaga sa estimated price na 1.6 million hanggang sa 1.9 million pesos. Nissan Patrol 2025 model. Ang bagong full-size SUV ng Nissan brand na ikinategorya bilang isang maaasahang SUV sa kahit anong kondisyon ng kalsada. Ito ang katapat ng ilang mga full-size SUV sa Pilipinas gaya ng Toyota Land Cruiser, Lincoln Navigator at Chevrolet Tahoe, na ngayon ay ipinagmamalaki ang pagbabago sa kabuuan nitong Nissan Patrol gaya ng mas pinalakas na performance, nilagyan ng mga makabagong specs and features kasama ang nadagdag na safety and security nito. Itong full-size SUV ngayon ay may twin turbocharged V6 engine at mga advanced technology kasama na ang luxurious cabin. Inilabas ito ngayong taon na may dalawang pagpipilian sa makina. Una ay ang 3.5-liter twin turbocharged V6 engine na gumagawa ng 425 horsepower at 700 Nm ng torque. At ang isa pang klase na pagpipilian sa engine na 3.8-liter natural aspirated gasoline engine na kaya mag-produce ng 316 horsepower. Sa panlabas na disenyo, ang bagong facelifted na modelo ay nilagyan ng bagong LED 3-shape design na DRL, LED position light at HIV type LED headlight. Ang muscular front bumper grille ng dating modelo ay mas pinasimple sa bagong modelo ngayon. Ngunit mas nag-focus ang manufacturer nito sa pagpapaganda ng comfort ng modelo na kahit maidaan sa malulubak ay wala kang masyadong mararamdaman. Pagdating sa interior, ang nabagong cabin ay mas maluwag pa rin. Nilagyan ng mga comfortable seats na sinamahan pa ng signature na massage function ng brand na kung saan kahit makaupo ka sa matagalang biyahe ay hindi ka makakaramdam ng pagkangalay, pagkangawit ng mga likuran at balikat at mas nagiging relax pa ang pakiramdam. Nilagyan din ito ng dual 14.4-inch display integrated na nagsisilbing libangan nito sa loob. Kasama ang Klipsch audio sound system, multi-phase ambient lighting at iba pang mga high quality materials na siguradong magugustuhan ng kahit na sino. Nilagyan din itong modelo ng mga bagong safety features gaya ng nabanggit natin kanina. Una yung prediction forward collision warning na may kasamang visual at audible alerts. Pangalawa yung pagdagdag ng maraming pang airbag sa buong interior cabin. Nilagyan din ito ng bagong Nissan Connect 2 na may Google integration at sinamahan pa ng intelligent cruise control system. At pangkaragdagan pa sa mga makabagong features nito, ang Pro Pilot, Lane Keeping Assistant, 3D Around View Monitor, at ang bagong features na heads-up display na makikita sa mismong windscreen nito. Fully compact na nga itong modelo na siguradong tatalunin ang ilang mga brand competitor. Magkano naman kaya ang magiging presyo nito? Itong full-size SUV Nissan Patrol 2025 model ay nagre-range sa estimated price na 4,773,000 hanggang sa 5 million pesos. Toyota Alphard HEV. Isa sa mga luxurious car ng Toyota Japanese automaker ay itong Toyota Alphard. Isang minivan na mula noong unang ginawa ay marami na ang mga makabagong features na ikinabit sa modelong ito. Mas advanced ito sa iba pang modelo ng brand na nagbibigay ng mas komportable, convenient sa pamamagitan ng mayamang kagamitan na ikinabit sa modelong ito. Ang Toyota Alphard 2025 model ay may bagong update ngayon. Ito ay may 2.5 HEV o hybrid system na ikinabit sa isang CVT type transmission. Kaya nitong magbigay ng magandang biyahe sa mga taong ang tanging pahinga lang ay ang pagsakay ng sasakyan habang bumabiyahe sa loob ng kalsada. Ginawa itong modelo na may 7 seating ang capacity, gasoline fuel na naglalaman ng 60 liters. Bukod sa powerful present front bumper grille, palabrusko ang dating at halatang mamahalin kung titingnan sa external itong modelo. Sinamahan ito ng mga bagong Toyota Safety Sense gaya ng pre-collision system, auto high beam, adaptive high beam system, lane keeping assistant, lane departure at SRS airbags.
para mapanatili ang kapanatagan lalo na ng mga sasakay dito sa pagkakaroon ng mga safety features na ganito. Sinamahan din ito ng mga comfortable features gaya ng dual zone climate control, cruise control, at may 14.4-inch size display infotainment na may kasamang 14 speaker. Bagamat may kalakihan ng sukat nitong modelo, ay hindi ka naman mahihirapan lalo na kung ikaw ay magpapark sa mga masisikip na parkingan. Dahil kabilang sa mga idinagdag na mga bagong features nitong Toyota Alphard 2025 model ay ang pagkakaroon nito ng mga parking sensor, rear camera at active park assist. Ang malaking sukat nitong Toyota Alphard ay kinakayang dalhin ng isang 2.5 liter gasoline engine nito na may kasamang inline 4-cylinder 16-valve dual overhead cam CVT type transmission na gumagawa ng 247 horsepower sa kada 6,000 RPM at 233 Nm sa kada 4,300 to 4,500 RPM. Gumagamit din ito ng mga electronic wireless technology kasama ang mga automatic foldable at adjustable seats nito para sa mga PWDs. Nilagyan ng mas malawak na cabin hindi lamang para sa 7 pasahero kundi pati na rin sa ilang mga bagahe na may overall dimension pagdating sa kabuuang haba na 5,010mm, lapad na 1,850mm at taas na 1,950mm. Nagre-range sa estimated price itong Toyota Alphard na mula sa 4,665,000 hanggang sa 4,700,000 pesos. Isuzu MU-X 2025 model. Hindi pa man napagsasawaan ng marami ang midsize SUV na MU-X ay naglabas na naman ng pinakabagong update sa modelo nito na kung saan nagkaroon ng panibagong disenyo sa front external na una mo kaagad makikita dito. Sa mga hindi nakakaalam, isang Isuzu MU-X sa pinakamagandang klase ng SUV dito sa Pilipinas na nagbigay sa marami ng maaasahang performance sa city, long ride at sa kahit saan mang ride. Ito ay may katipiran sa konsumo dahil sa pamanang performance ng mga naunang modelo nito na ikinabit pa rin sa previous model na narito sa Pilipinas. Inilaunch na ito sa bansang Thailand bago pa man matapos ang taong 2024. Itong bagong facelifted SUV ay may mga bagong disenyo sa external gaya ng front-end design, new taillights, at iba pang mga makabagong interior features na idinagdag pa dito. Naging mas mabili ang Isuzu MU-X mula sa iba't ibang country gaya ng Australia, Philippines, New Zealand, Indonesia at Vietnam. Kaya naman agad na nasundan ng panibagong update ngayong taon. Ang makina nito ay gumagamit pa rin ng Blue Power Plant Turbo Diesel Engine na may kasamang 3.0 liter 16-valve dual overhead cam. Wala pang ibang detalye sa engine capability nito pero may estimated maximum output daw na nagagawa itong modelo ngayon na halos walang pinagkaiba sa previous model nito. Ilagyan din ito ng mga bagong safety features, convenient features at mga comfortable features. May sukat ito na 1,815mm na taas, ground clearance size na 230mm, wheelbase na 2,835mm at turning radius na 11.4 meter. Tumitimbang itong modelo ng 2,135 kg. At ang estimated price nito panigurado ay aabot din ng 2,700,000 pesos. Unang ipinakilala ng Toyota Motors ang kanilang bagong HEV minivan concept sa Japan Mobility Show sa Tokyo noong October 26, 2024. Ay agad na dinala at ipinakilala na rin dito sa bansa nitong mga nakaraang buwan lamang na kung saan ay umagaw din sa atensyon ng maraming mamamayan. Isang bagong pagpipilian na naman na malamang sa susunod na taon ang ating aabangan. Ang modelong ito ay ginawa para sa makabagong henerasyon na nag-aasam mamuhay ng masagana, madali ang biyahe sa araw-araw na may dagdag na mga advanced at modernong kagamitan, gamit ang ilang mga teknolohiya na magpapabuti palalo sa pang-araw-araw na pagsakay, o para sa mga cargo, pagdi-deliver at kahit sa anong negosyo. Ito ay inspired sa Kayoy Bako shipping container ng pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan sa cargo at pagdi-deliver na may dagdag na kaunlaran sa sistema, malawak na kapasidad at hindi mahirap pakisamahan. Ibig sabihin, mas mapapadali nito ang transport at pagpapatakbo ng mga negosyo na may kinalaman sa cargo at hakutan.
Dahil sa dala nitong magagandang katangian, kaya nang pwedeng buksan ng malakihan ng mga pintuan nito, lalo na kung may mga ikakarga kang malalaking bagay upang mas madali ang access at hindi masyadong hassle kung ipapasok. May malawak na capacity at pwedeng i-customize sa kahit anong paggagamitan. Ang sukat na pagdating sa haba ay nasa 157 inches o katumbas ng 3,990mm, habang ang sukat ng lapad nito ay nasa 70.4 inches o 1,790mm. May taas ito na 73 inches o 1,855mm, zero emission at eco-friendly. Kaya siguradong wala ring coding. At kung pag-uusapan naman ang magiging presyo nito, ito ay hindi naman daw kamahalang sasakyan. Dahil lang sabi ng Toyota manufacturer, ito ay affordable lang sa karamihan. Dahil di pa natin alam yan kasi kung pag-uusapan ng ilang mga makabagong sistema, tiyak na yun ang pagbabasehan ng Toyota sa magiging presyo nito. Matagumpay na inilabas ng Toyota Motor Philippines ang kanilang mga bagong sasakyan na may mga panibagong antas ng teknolohiya at makabagong makina. Nagbibigay ng magandang enerhiya na nagmumula sa isang elektrisidad na nanggagaling sa baterya. Kagaya na lamang ng mga bagong modelo na nakakarating lamang din sa bansa, ang bagong SUV na nagmula sa lahi ng Innova na Zenix at bagong update sa SUV crossover ng brand na Toyota Corolla Cross. Matapos ang Toyota Corolla Cross ay isinilang na muli ang panibagong Yaris sa bagong bersyon na isinama sa lineup ng hybrid vehicle ng Japanese automaker dito sa bansa na tinatawag ngayong Yaris Cross. Ang Toyota Yaris Cross ay isang subcompact crossover SUV rin na ginawa ng Japanese automaker na Toyota at ito'y kabilang sa pamilya ng Yaris at idinisenyo upang magalok ng isang magandang timpla ng versatility, kausayan at urban-friendly na modelo at isang maasang gamit sa araw na pakikipagsapalaran sa loob ng syudad. Bilang isang subcompact na crossover, ito ay tumutugon sa mga driver na naghanap ng isang practical, high-upgrade at improved maneuverability na klase ng sasakyan. Para sa mas komportableng pagmamaneho sa lungsod na may dagdag na kakayahang pangasiwaan, ang magaan at madaling pagpapaandar maging sa labas man ng kalsada. Sa madaling salita, ang Yaris Cross ay para sa mga taong nagnanais ng mga high riding na mga katangian ng crossover tulad ng Corolla Cross na nauna rito. Ngunit gusto ng medyo mas maliit at katamtamang sasakyan na may 5 seating capacity at may kababaan. Pinapagana ito ng 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina at may permanent magnet synchronous motor na ikinabit na inilagay para sa mas malakas na acceleration at nagpapabuti ng fuel economy. Exclusive lamang ito sa pinaka-top variant ng crossover hybrid sapagkat ito ay inilabas na may 3 klase rin na pagpipilian ng variant. Gaya ng Yaris Cross na 1.5G CVT at 1.5V CVT na gumagamit ng natural gasoline engine. Samantala ang range topper nito na 1.5S HEV ay may kasamang tulong sa makina na hybrid powertrain. Kaya kung gusto mo ng mas makakatipid at mas may ibubuga, itong top-end variant ang para sa iyo. Lahat ng klase ng Yaris Cross ay gumagamit ng isang CVT at gearbox na variable speed, pero magkaiba ang power output gaya ng sa standard variant nito na gumagawa ng 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm ng torque naman sa kada 4,200 RPM. Ang 4 na mga gulong nito ay mga naka-disc brake para sa mas matibay na kapit, sinamahan ng mga anti-lock braking system at electronic brake force distribution at brake assist. Kabilang na rin ng ilang mga advanced safety sense gaya ng free collision system para maiwasan ang anumang banggaan o makabangga sa pamamagitan ng iniligay na automatic braking. Sinamahan pa ito ng lane tracing assistance at ng Toyota Vehicle Security System. Halos kumpleto na rin nga ang mga safety measure nitong modelo. At pagkatapos niyan, ang external na disenyo nito ay parang kamukha lang din ng Toyota Corolla Cross. Meron itong mga ilaw na fully LED type na naklase gaya ng headlamp nito, pati na ang mga turn signal lamp indicator, daytime running light at ang combination lamp system. Ang Toyota Yaris ay tumatakbo sa 2 magkasabay na enerhiya kasama ang natural na engine nito at ang baterya na gumagawa ng malakas na arangkada na umaabot ng hanggang sa 175 km/h na bilis.
Ang mga fuel consumption nito depende sa biyahe ay umaabot din ng 22 km sa highway at 16 to 18 km naman sa city. Nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito mula sa 1,199 pesos hanggang sa 1,598,000 pesos sa pinaka top end variant dito sa bansa. Inilabas ng pinakabagong modelo ng Mitsubishi Motor Philippines na may high upgrade performance, modern specs and technology at may bagong design concept na tinatawag na Gravitas Dynamism, ang Mitsubishi DST 2025 model. Ay isang full compact adventure type SUV na pangkaragdagang modelo ng brand sa lineup nito dito sa bansa na pinapangunahan ng Montero Sport midsize SUV, X-Force 3 compact SUV, Expander at Expander Cross crossover MPVs. Ang bagong DST SUV ay naglalaman ng mga makabagong kagamitan mula sa loob at labas. Kitang-kita naman natin mga kaibigan, ibang-iba na talaga ang itsura nito sa karamihan. Pero kung ikukumpara sa bagong modelo lang din ng brand dito sa bansa na Mitsubishi X-Force, ay halos kamukha lang din naman ang datingan. Ang mga ilaw nitong DST ay fully compact LED type na naklase mula sa harap at likod. Ang buong hugis nito ay parang nakuha pa mula sa Montero Sport. Ang design, dynamic body figure, maging ang ilan pang aesthetically appeal nitong modelo gaya ng tindig, laki, angas, taas, lapad at haba nito ay parang Montero Sport nga. Maging ang front face design nito kung tutuusin na binago na nga lang pagdating sa ilang mga estilo. Meron itong front bumper design na tinatawag na Gravitas Dynamism design upang kilalanin bilang isang powerful na klase ng SUV type. Meron itong 3D LED type na mga line shape design daytime running light at dalawang line shape din na fog lamp sa ibaba. Kasama ang boomerang shape na headlamp at Y-shape rear combination lamp system na magbibigay dito ng mas magandang visibility sa madidilim. Binibigyang angas at arte ang kabuuang disenyo ng modelong ito kabilang ang pagkakaroon nito ng rear quarter line LED. Meron din itong makakapal at malalaking sukat ng wheel and tires at siguradong pinatibay din ang mga suspensions nito mula sa harap at likod. Dahilan para maisakatuparan ng modelong ito ang sinasabing best adventurous SUV car ng brand na inilabas ngayong henerasyon. Dahil kung susuriin mga kaibigan, karamihan naman talaga sa mga modelong inilalabas ng brand, mostly yung mga ginagamit sa terrain, ay talagang napaka-reliable sa mga off-road trips adventure. Sapagkat hindi lang sa pinatibay na construction at fabrication, kundi maging sa mga materyales na ginamit nila dito para makapag-produce ng matibay na sasakyan. At hindi lamang yun, itong bagong modelo kasi ay nilagyan ng kakaibang metal sa chassis frame na tinatawag na monocoque chassis frame, na kung ikukumpara sa traditional chassis frame na ordinaryong baka lang ang ginagamit, itong monocoque kasi ay gumagamit ng materyales na pinagsamang casting metal sheet stamping na may kaunting aluminum type para ma-form ang kabuuang skeleton ng sasakyan bago patungan ng pinakapanlabas na metal panel shield nito. Kaya ang suporta nito ay talagang mas matitibay. Ngunit mas magaang naman kumpara sa mga ordinaryong metal ng ibang mga sasakyan. Itong monocoque ay hindi rin basta-bastang kinakalawang kahit mabasa man o mababad sa tubig, dahil ito rin ang kadalasang ginagamit sa paggawa ng barko. Bukod pa dyan, ang malaking pakinabang pa nito sa modelong ito ay makakapagbigay ng mas magaang na maneuver, mas maimi-maintain ang stability at mas mamamaximize ang capacity at reliability sa performance level. Mas tataas din ang tsansang bumilis ang takbo nito at mas lumakas, at ang pangkaragdagan ay mas maging matipid din sa fuel economy. Yan ang magandang bagay na resulta sa paggamit ng brand ng monocoque chassis frame sa bagong modelong ito. At pagdating sa interior, ang modelong ito ay nilagyan ng malawak na interior settings na may 3 rows at may 7 upuan na para sa buong pamilya. Sinamahan pa ito ng ilang mga modernong gamit para sa magandang accessibility, connectivity at functionality sa loob nitong sasakyan. Magagandang klase ng upuan na I think ay naka-electronically power adjustable at foldable na rin. Mga naka-leather seat cover na may heat guard pa nakasama at napapalibutan ng buong trim lever ng fully brown wood trim para sa dagdag na elegant looking na inter-base consignment. Mas may enjoy ang bawat biyahe panigurado sa dala nitong convenient at comfort features, kabilang ang pagkakaroon ng mas pinagandang air condition system, ambient lighting at may kasama pang panoramic sunroof.
May enjoy mo talaga ang magandang sikat ng araw na tatama sa balat mo habang bumabaybay sa napakalayong biyahe. Isa pa, sinamahan pa ito ng magagandang access sa driver, kabilang ang pagkakaroon nito ng kakaibang multifunctional na steering wheel at isang malaking instrument meter panel gauge na naka-integrated na sa isang full LCD type display kasama ang touchscreen infotainment system nito. Nagpapakita ng malilinaw na sign gaya ng road condition at iba pang impormasyon na kinakailangan ng driver sa pagmamaneho. Bilang ang trip meter, mga sign at notifikasyon, at meron din itong 5 types driving mode system para mas ma-handle ng maayos ang anumang road condition. Kabilang ang wet mode para sa matutubig o binabahang kalsada. Meron itong tarmac mode para sa mabilisang pagdadrive sa mga palikulikong kalsada. At iba pang driving mode system na magagamit naman sa iba pang kondisyon kabilang ang paahon na kalsada, mababato at sa mabilisang pagpapatakbo. Gamit ang normal, gravel at mud driving mode system nito ay tiyak na dadalhin ka nito sa mas magandang klase ng maneuverability. At pagdating sa makina, ito ay may 4-wheel drive train transmission system at isang PHEV hybrid capability power engine. Hindi pa masyadong malinaw kung ano ang kabuuang detalye ng makina nito. Kung ito ba ay mas malakas kumpara sa Montero Sport at Triton o katulad lang din ng mga ito. Pero malinaw naman na siguro sa marami kung ano ang naitutulong ng hybrid engine sa isang sasakyan. Bukod sa may extra lakas na maipuproduce, ito rin ay may kakayahang mas tumipid sa fuel consumption. Bukod pa riyan, itong modelo ay meron ding modern technology features para sa safety and security. Kabilang ang pagkakaroon nito ng MI Pilot. Isang safety features na kung saan pinapanatili nitong nakababad lang sa isang lane o linya ng kalsada itong sasakyan, na kung saan sinamahan ng lane tracing assistant at lane departure warning para maiwasan ang makabangga o makasagi ng ilang mga kasabayan once nalilipat ng lane o di naman kaya ay liliko, ay aalalayan ka nito sa iba pang paparating na sasakyan sa likuran. Nilagyan din ito ng SAWC, isang Integrated Vehicle Dynamic Control System na nag-e-execute ng AWC concept. Ang AWC concept ay all-wheel control system na kung saan makokontrol ang 4 na gulong nito sa pamamagitan ng 3-type control switch na pipiliin mo sa oras ng mga kinakailangang gamitin ang sistemang ito. At saan nga ba ginagamit madalas ang features na ito? Kundi sa off-road rides, mga pakurbada, madudulas o sa mga biglaang preno at sa mabilis ang pagpapatakbo nito. Hindi pa natin masyadong mai-elaborate kung ano pa ang nagagawa ng sistemang ito. Pero kadalasan ay nagpapaganda talaga siya ng maneuver at nagpapanatili na rin ng magandang stability control system sa sasakyan. Ang iba pang feature nito pagdating sa security ay hindi muna natin masyadong babanggitin kasi limitado pa lamang naman talaga ang impormasyon na nakalap natin. Dahil ang modelong ito ay konsepto pa lamang, hindi pa malinaw kung ang lahat ng nabanggit natin bagay, detalye at nilalaman ay talagang ilalagay sa official model nito. Pero ganun pa man, ang magiging kabuuang halaga nito ay mukhang mas mamahal sa Montero Sport malamang. Siguro sa estimated price ay papalo ito mula sa 1.9 million hanggang sa 3 million.